back to my channel. This is Rep Egay Mix TV House Vlog. And just call me Mr. Guys. Today's video po ang ating pag-uusapan ngayon, ang low budget house na ito na kung saan ito nga po ay pwedeng-pwede sa nagsisimula pa lang na bagong pamilya. And take note guys, ito nga po ay fully finished ang loob at kitang-kita naman natin na maganda po ang pagkagawa, na kung saan ito po ay may kisame, naka-tiles at flashbowl and lavatory at napakaganda nga po ng pagkagawa nito. At ito po ay naka-color roof and steel trusses na at puro tubular po ang mga ginamit. Sa halaga po ng ginastos dito na abot kaya ng ating bulsa, ay ito nga't matutunghayan natin dahil ibinigay rin po ang full details ng mga materyales na ginamit dito upang maihatid din sa inyo at mailathala upang magkaroon kayo ng basehan at idea sa ganitong design na low budget house na kayang-kaya na rin natin magpagawa nito. And also guys, makikita din natin yung full video house tour na kung saan makikita natin kung gaano nga ba kaaliwalas at kaganda yung ganitong klase at style na bahay. At yan nga po ang ating pag-uusapan ngayon. Kaya hey guys, kung bago ka pa lang dito sa channel ko, ay mag-subscribe ka na agad at i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos natin about sa pagpapagawa ng mga bahay, para magkaroon din tayo ng basehan at idea. At kung tayo ay ready at sasabak na sa ating pagpapagawa ng bahay, kahit paano ay meron tayong konting nalalaman at hindi tayo maiisahan. So guys, ito po ang ating topic at pag-uusapan ngayon, ang low budget house na pagpapagawa ng mag-asawang Ma'am Jo and Sir Efren, na kung saan ito nga po ay pinagsumikapan nilang ustong mag-asawa hanggang sa yun nga yung tiunting nabuo at yung dating pangarap lamang nilang bahay noon, at dahil sa kanilang pagtutulong ng mag-asawa at pagsusumikap ay naisakatuparan na ngayon. So ito po, pag-usapan na agad natin ang pangunahing mga materyales na binigay ng owner ng bahay, na kung saan ito nga po yung structural. At ayon nga kay Sir, sa mga hollow blocks po ay gumamit sila dito ng 1,150 piraso. And then dito naman guys, sa kanilang semento ay nakaubos sila dito ng 90 piraso. At habang ang mga bakal naman ay gumamit sila dito ng 10mm at 9mm. Sa 10mm po ay nakagamit sila dito ng 60 piraso. At habang ang kanilang 9mm ay nakagamit ng 80 piraso, at yan ay total of 140 pieces. Sa mga buhangin naman ay nakapagpa-deliver sila dito ng 3 buhangin at isang elf na ready mix. So guys, about naman po sa kanilang bubong, na kung saan ito ngayon nakikita natin na ginamito po ito ng color roof and steel trusses. Sa bubong po ay gumamit sila dito ng corrugated color roof. And then sa pinakabakal naman or steel trusses ay nakagamit po sila dito ng lahat na tubular na 2x3 at 1x2. And then ayan nga guys, at nakikita natin sa puntong ito ay nabuo na yung structural, and then nakakabit na nga rin po yung kanilang color roof and steel trusses. So unti-unti na pong fini-finishing ngayon at nakikita na po yung forma ng bahay. Tunay ngang sakto lamang ang sukat nito, at yan nga tulad ng sabi ko na simpleng bahay lamang ito pero napaka-cute at napakaganda, at ang higit sa lahat ay saktong budget lamang na abot kaya. So guys, about naman po dito sa tiles work ng buong bahay, na kung saan ayon po sa binigay na details ng owner ng bahay, sa tiles po ng flooring ay gumamit sila dito ng 60x60 ang sukat, na kung saan yan po yung sa sala at kwarto. And then dito naman po sa lababo ay 60x60 din ang sukat, yung pinakalababo mismo at yung wall niya. And also guys, dito naman po sa CR, na kung saan yung flooring po ay gumamit sila dito ng 30x30, and then sa wall naman po ay 30x60. At yan din pong mostly ginagamit sa mga pagtatiles ng CR. At ayon po kay Sir, ito po ay lahat-lahat worth of materials ay gumastos siya dito ng halagang 12,000 pesos dito sa buong bahay na ito. And then guys, ito pong flashbowl and lavatory ay hindi po kasama dun sa 12,000 worth of materials ng tiles. And then ito nga po ay nagre-range ng 4,000 to 5,000 and so on. Depende po ito sa quality or tatak ng kanilang items. And guys, about naman po sa electrical, na kung saan ito po ay wirings, plugs, etc. At ito po ay worth of 7,000 pesos. Ayon po kay Sir. And then about naman po dito sa kanilang mga bintana, na kung saan ito rin po ay may sliding windows, awning windows, and then meron din po itong malay sliding door sa harap, na kung saan ito po ay lahat-lahat pakontrata ni Sir ay nagkakahalaga po ito ng 23,000 pesos. And guys, about naman sa mga pintuan, nahin po kay Sir, ito po kanyang main door ay binili niya ng halagang 2,500 pesos.
At yung pintuan naman sa CR na ito po ay plastic PVC at yan nga po ay nagkakahalaga ng 1,500 pesos, isang set na po yon. And then guys, about naman sa kisame na kung saan ito po ay gumamit sila ng plywood at metal paring. At yan nga ay worth of materials ay gumastos sila dito ng halagang 10,000 pesos. And guys, about naman dito sa kanilang pintura na kung saan ito po ay skim coat at kasama na rin nga yung pintura at ito po ay worth of materials din, ay nagkakahalaga po ito ng almost 6,000 pesos. So guys, ito na nga po yung full video house tour at ating siyasatin at panoorin kung gaano nga ba kaganda at kaaliwalas ito. At yan nga after natin itong mapanood ay malalaman natin kung magkano nga ba ang nagastos dito sa napakaganda at So guys, ayon po sa details ni Sir Efren, na ang sukat po ng bahay na ito ay 5.5 meters by 5.5 meters. At ito po ay total of 30 square meters. And then kinonvert naman natin ito by the feet at lumalabas ito na 18 feet by 18 feet. Ito po ay merong isang kwarto lamang, kitchen and dining area, living room, isang toilet and bath, at terrace. And then ang location po nito ay sa Balangit, Mabini, Batangas. So guys, ayan po't natunghayan natin kung gaano nga ba kaaliwalas yung loob nito na ang sukat na 30 square meters na isang kwarto lamang at isang CR, at yan nga ay napakaganda na paninimula nito, lalong-lalo na sa nagsisimula pa lamang na pamilya or kahit hindi man, ang importante sa lahat ay meron tayong matatawag at masasabing sarili nating bahay. So ang tanong, magkano nga ba ang nagastos dito ni Sir Efren? So ayon po kay Sir, ito po ay lahat-lahat labor and materials
ay gumastos siya dito ng halagang 270,000 pesos na kung saan yan nga po ay fully finished na yung loob na kapintura na, at kung ano po yung nakita natin mismo na ito ay siya nga po ang inabot ng 270,000. So napakaganda na po nito, and also once again congratulations po Ma'am Jo and Sir Efren, na tunay nga namang nakaka-inspired at tunay nga namang napakasarap sa feeling na meron na tayong bahay na kagahit ganito lamang ang sukat. Ang importante nga sa lahat ay meron tayong matatawag at masasabing sarili nating bahay. So guys, kayang-kaya rin po natin ito, lalong-lalo na tayong mga OFW. Na tunay nga namang pag sinimulan natin ang ating pagpapagawa ng bahay ay matcha-challenge tayo at tiyak na merong tatapusin. At ang higit sa lahat ay may inspired tayo bukod sa ating pamilya, at eto na nga at may binubuo tayo. At yan ay mas gaganahan tayo sa ating pagtatrabaho, lalong-lalo na't unti-unti natin itong nakikitang nabubuo. At ang higit sa lahat, pag uwi natin ng Pilipinas ay taas noo tayong haharap sa ating mga pamilya, at na nga ay meron tayong masasabing napala natin sa abroad. At ang higit sa lahat, ang tunay nga sinasabi natin na meron na tayo talagang makipagmamalaki at masasabing sarili nating bahay. So ikaw kapatid, kung na-inspired at may natutunan ka sa vlog na ito ay mag-subscribe ka na agad at i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos natin about sa pagpapagawa ng mga bahay, para magkaroon ka rin ng idea. At kung ikaw ay ready at sasabak na sa iyong pagpapagawa ng bahay, ay kahit paano ay meron tayong konting nalalaan at siguradong hindi tayo maiisahan. So maraming salamat pong muli sa inyong panonood. See you on my next video. Ingat po tayong lahat, and God bless po sa ating lahat.